And the two Filipinos who recently conquered Mount Everest are now back in the country. Geno Panganiban and Miguel Mapalad are now the 10th and 11th Filipinos to ever set foot on the summit of the world's highest peak. And one of them is with us now in the studio. Congratulations, Geno Panganiban. Thank you. Thank you for having me here. Thank you. Mas marami pang tao nakapunta sa outer space kaysa nakaakyat sa summit ng Mount Everest. Okay, so hindi ko itatanungin ano yung pakiramdam kasi I'm sure. Pero sabi mo, nung nasa summit ka, nando sa tuktok, Yes. nakita mo yung curvature ng Earth. Yes. Gaano ka siguro na hindi ka nag-hallucinate? Joke lang. Hindi pa ako nag-hallucinate kasi marami pa akong laman na oxygen. So, oh my God, sobrang ganda ng summit ng Mount Everest. And to see yung curvature ng Earth, it's a one-of-a-kind experience. Okay, ang sabi nila ay, in theory, kaya nangingitim si Geno ngayon, in theory, mas malapit ka na sa araw. Yes. Than you are. Yes. Tapos, wala kaming shade. So, exposed kami sa araw and yung init nagre-reflect sa ice tapos tumatalbog sa mukha namin. And of course, yung mga windburns na nakakaambag din dun sa balat namin. So, kahit anong sunscreen namin, mahirap talaga. Yung tinatawag nilang death zone, Yes. no? Yun yung parang isang talagang patay kung patay, bahala na. Kasi either you make it sa taas or bumalik ka, no? Yes. Ano yung, sabi na bawat kilos mo raw is the whole world conspiring against your body. Ano pakiramdam nun? So, yung sa death zone kasi, no, sa Everest, sa Camp 4, 7,950 meters, hindi na talaga puro, may oxygen pero hindi na siya yung puro. May nalalanghap ka pero yung saturation niya, iba na. So, wala nang nabubuhay na hayop, tao, doon sa area na yon. So, habang naglalakad ka, habang tumatagal ka doon, slowly nagde-deteriorate yung katawan mo. So, every step counts talaga. And every step, you will consume energy, you will consume oxygen. So, it's either kaya mo pa, kung di mo na kaya, bumaba ka na. Pag di na, okay, so para nasa ibang planeta kang araw, sabi na. Nasa ibang mundo kami. Ako, Geno, pag napapanood ko lang sa mga TikTok, even yung mga movies about Mount Everest, grabe tumatas yung balahibo ko lagi because it takes a different kind of courage, di ba? Bravery to embark on this journey, on this summit. So, nung nakaakyat ka na dun sa summit ng Mount Everest, was it everything you expected or even more? Na, kasi I'm sure, pinaghandaan mo na rin naman yan. Nakita mo kung ano yung conditions. Alam mo, it was even more. Much more. Kasi iba yung naririnig ko lang sa kwento, iba yung nababasa ko, pero to experience it, to be at the summit na ako na yung nasa pinakamataas above everything and everyone else, no? Talagang hindi ko siya ma-explain. Ilang minuto kayo nagtagal doon sa Hindi ako nagtagal ng more than 20 minutes. Siguro max na yung 15 minutes kasi Tama ba may pila daw? merong pila. Inabot na kami ng negative 40 degrees. And Sa tuktok? Sa tuktok, mga 70 to 80 kilometer per hour winds. Wow. So, hindi na rin talaga pleasant mag-stay sa taas. Okay. No? And tumatakbo yung oxygen tank ko. So, kailangan ko irasyon yun. Mag-save pa ako ng pababa. Pababa. So, and yung pila nga, sabi mo, dadaanan ko din yung pababa eh. So, it will take time pa para makababa. Yung journey ba pababa? Kasing hirap lang din nung paakyat. Kasi, Marami raw nadadali doon. Yes. Totoo ba yun? Mas mahirap actually yung pababa, no? Kasi pataas, sobrang motivated yung mga tao na, okay, I want to summit, pero hindi nakakalimutan na magtira pababa. And pababa, doon kami naka-experience ng fatigue, snow blindness. Nangyari sa'yo? Nangyari sa akin yun kasi Ay, puro puti lang talaga nakikita. puro puti lang, tapos buti yung rope na sinasabitan namin is may kulay. So yun yung guide, parang guide ko. Pero naka-recover naman ako the day after. Kasi yung mata namin pinapasok ng snow eh. So that's why. So, okay. Merong iba, parang nag-freeze daw yung eyeballs eh. Totoo ba yun? Minsan Lahat nahulog lang yung oo. goggles. Tapos, nagkakanakawan pa rin ng oxygen tank. Totoo ba yun? Desperate times, desperate measures siguro. Bakit hindi kayo nakakain minsan kahit may dala kayong food? Kasi habang tumataas, mas bumababa yung
metabolic rate namin. Tsaka mas nababawasan na din yung appetite. Kaya nung pagdating namin, umalis kami ng Camp 3 ng 5 a.m. We arrived at Camp 4 ng mga 2 p.m. Walang kain yun. Tapos nagpahinga lang kami ng onte, mga 4 hours. Punta na kami sa summit nang walang kain. Tapos bumaba kami, wala pa rin kain. So nagsusurvive na lang kami dun sa snow water namin. Siguro nakain na lang ako ng mais pagdating ng Camp 2 and sa base camp. Marami nag-aakala na yung snow water ay... Total snow naman siya, malinis. Yes. Anong lasa ng snow water? Hindi siya masarap. Kasi, for example, nandito tayo sa snow, mag-scoop lang kami ng ice, ng snow, lalagay namin sa vestibule ng tent namin, tapos doon na kami mag-iipon nung iboboil namin doon sa burner namin, sa stove. Tapos yun. Kaya niya pala sinabi na gusto niya uminom ng mineral water. Oo. Ang technique lang naman daw, iwasan mo yung yellow snow. Yes, ito yung may may human waste na. Ay, yun ba yun? Yun ba yung yellow snow? May punto ba rito na muntik ka ng huwag na tayo tumuloy? Oo. Hindi ko pwedeng Didn't cross maiisip your mind. It didn't cross my mind kahit na marami kami nakitang dead bodies. It should never cross my mind kasi my partner na pinaghandaan na namin eh. And every day, chine-check namin ng isa't isa, okay ka ba? Okay ka ba? Every day we make sure na we are physically and mentally strong. Hindi pwedeng onting sipon, onting ubo, lagnatin, mag-give up eh. It's really not for the faint of heart. Yes. Diba? Hindi siya casual lang na akyatan. Hindi siya basta-basta. Marami nagsasabi na basta may pera ka, basta kasi may share pa guide ka naman. Hindi eh. Parang paa mo pa rin yung mag-aakyat sa'yo pataas eh. Katawan mo pa rin yun eh. And I guess that's the fulfilling part doon, ano? Kasi it's all you. Parang Yes. you'll just really rely on yourself para makapag-summit ka nga. Pero ito, Jeno, diba, you are the 10th and 11th Filipinos pa lang nakaakyat ng Mount Everest. So para doon naman sa ibang mountaineers na gusto makyat, I'm sure that's their aspiration. Ano ba talaga? How much does it cost? What's the first step? Do you advise getting, di ba may Sponsors. mga, oo, Yung may cost, mga packages yan eh. Inabot kami ng 4 to 7 million. Okay. Kasi Wow. the permit itself nasa $15,000 na eh. And kailangan mo pa idagdag yung flight, yung gamit mo, yung training mo, lahat. So, it's a long commitment. Hindi yung... Gano'ng katagal yung preparation? Nag-start kami yung physical preparation namin September last year. Umakyat na rin ako ng isang 8,000 meter peak. So doon ako nasanay gumamit ng supplemental oxygen. More than a month ako sa bundok. So doon ako na-train. And then after nun, kami ng partner ko, nag-decide kami na okay, kailangan na natin i-break yung slump ng Philippines. Ayoko umabot ng 2 dekada na walang Pinoy na umakyat ng Mount Everest. No? Kailangan natin ilagay yung Philippines back on track. So up to 7 million pesos yung cost? Yung range. Oo. At sa isang area na hindi na super hostile sa iyong existence. Ano? Alam natin na nagkaroon ng kababayan tayo na sabihin natin na nandun siya naiwan, kaluluwa niya. At, sorry, ano ba nangyari kay PJ Santiago II? Nakita ko siya. Nakita namin siya before Camp 4. So, unti na lang nasa Camp 4 na siya. And he was there. Ang sabi daw, nagpahinga siya, tapos nagpahinga lang, tapos hindi na raw gumising. Yun din yung mga naririnig namin from other people eh. Pero, yun nga, no, nakausap ko yung family niya. Nung pagka-uwi namin dito sa Pilipinas, June 8 kami naka-uwi. June 9, pinuntahan namin yung family. And nung nakausap ko, sabi nung family nila na parang slowly siya bumagsak. So, I guess from that statement, fatigue na. Fatigue talaga. Matindi talaga. Pero sa mga baka hindi maintindihan itong allure ng you climb the mountain because it is there. Pwede bang ipaliwanag mo yung ganong, di ba? Yung ganong feeling. Yung psychology. Kasi alam mo, natatawa ako sa TikTok, di ba, pag may mga nagsasummit nga ng Mount Everest. Sabi dun sa comment, the best part about Mount Everest is you don't need to climb it if you're a regular person, di ba? You don't need to subject yourself to those kinds of very severe conditions. So,
para naman dun sa mga gustong mag-embark sa journey na yan, what Ikaw ba'y describe to 45 us? years old? 30. 30? 30. 30, di ba? So, anticlimactic na yung buhay mo after this. Ang hirap nun, di ba? Oo, pa ba? parang hirap Diba? na Ano sundan. What ba? is there to Oo. climb? Oo. Oo. So, yung sinabi na climb the mountain because it's there. Nung pagkapunta ko sa Everest Base Camp, nung una kong na-experience yung Himalayas, 3 years ago, nung nakita ko yung Mount Everest, parang, wow, Tinawag sobrang ganda. Tinawag ako. Parang kinakausap ako. Pero nung mga panahon na yun, feel ko, imposible pa eh. Parang, kaya ko ba to? Di ba? Parang, bilang isang Pilipino na galing sa tropics, we live at sea level. Oo. Kaya ba natin to? Di ba? So, from there, sinimulan ko ng mangarap. No? Yun yung tawag ng bundok sa Sa akin. edad na 30 anyos. Pwede ba mga ordinary people like us na hindi naman mountaineers, kahit sa base camp lang? Pwede yun, di ba? Pwede, basta dahan-dahan lang. Ako yung mga kilala ko, chumuchongki lang sa Kathmandu. Hindi na alis doon. Oo. Madami Ano yung una nga mong doon. Ano yung una mong kinain Anyway. pagbaba mo? Nagdampa kami ng Wow. family. Dampa talaga. Dampa. As in, ihaw. Oh, Pagkain so, Pinoy. seafood. May iinit talaga. Oh my God. Sinigang na yak. Ayaw mo, ganun. Ayaw. Pero lahat ng luto ng yak, natikman ko na siguro. Yak butter. Alright, nako. Ang dami ko pang gusto tanong. Oo nga eh. Oo, pwede ba tayo mag-extend ng konti pero magagalit yung sunod na programa. Palakpakan natin again. Thank you. Mountaineer Thank you. Jello Thank you sa inyo. Panganiban. Thank you sa inyo. Oo, nag-climax na sa kanyang career as mountaineer sa edad na 30. Thank you. Alright, so congratulations kay Jeno and thank you so much for joining us here on Afternoon Delight.